Lugod kong ihatid sa inyo ngayon ang True to Life Story, isang kasaysayang padala sa atin ng dalawa sa ating mga masugid na taga-subaybay. Layon po natin sa palatuntunan ito na maihatid ang bawat love story na makapagbibigay ng inspirasyon sa ating mga taga-subaybay at naway kapulutan din naman ang aral ng iba nating mga pusong tapat at uwagas na nagmamahal. Narito at inyong dinggin, kasaysayang padala sa atin ni Jacob ng Taytay Rizal. Ganito niya nais na ilarawan ang kanyang natatanging kasaysayan. Magandang hapon sa iyo, Kuya Larry. Naniniwala po ba kayo na sa lahat ng bagay, tao at pangyayari ay may oras na nakalaan? Tulad ng pag-aaral, paghihintay na maininang sinaing at paghahanap ng bagong trabaho. Lahat po sa mga bagay na gagawin natin ay may katumbas ng paghihintay. Ganoon po kasi ang naranasan ko nang makilala ko si Rachel. Hinintay ko siya ng pagkatagal-tagal. Ipinanalangin, talagang pinaghirapan at hindi mabilisang nakuha. Bago ko po ituloy ang aking kwento, Kuya, ay nais ko munang magpakilala sa inyo. Ako nga pala si Jacob ng Taytay, 70 taong gulang na ngayon, habang ang aking asawa naman ay 60 taong gulang na ngayon. Abay, sa totoo lamang po, hindi madali ang aming pagsasama, Kuya. Madami po kaming hirap na dinanas, mga pagsubok, noong mga panahon na nililigawan ko si Rachel. Tanda-tanda ko pa, Kuya, 18 po ako. Nang magtagpo kami ni Rachel sa library po noon sa paaralan namin. Siya po ang tagasaway ng mga may ingay sa loob ng kwarto o library. At siyempre po, kasama sa mga maingay o noisy noong una ay ang pagbabawal ay walang halong pagsusungit. Kumbaga, malumanay niya kaming sinaway at sinabi na hinaan ang aming mga boses sa aming pag-usap. Pero dahil nga luko-luko ang mga barkada ko, Kuya, ay muli kaming binalikan ni Rachel. Malumanay pa rin pero may gigil ng kasama. Alam mo yung inis na pero kailangang hindi ipahalata? Kaya naman ang makita ko yon ay hinila ko na ang aking mga kaibigan palabas ng library. Humingi rin ako ng pasensya kay Rachel dahil na rin sa istorbo na naidulot namin sa kanya. At sa totoo lang, Kuya, kaya lamang ako ay nasa library ay para noon matulog. Pero simula nang makilala ko doon si Rachel ay andoon na rin ako para makita siya bukod pa sa matulog. At alam ko sa sarili ko na may kumakabog sa dibdib ko na may gusto na ako kay Rachel. Nagmarka na at tumatatak na sa aking puso. Kuya Larry, simula nang makilala ko doon si Rachel sa aming library, ay andoon na rin para makita ko siya. At alam kong sa sarili ko, Kuya, ay may gusto na ako kay Rachel. Nagmamarka na siya sa puso ko.
Kaya naman ang lumipas ang isang buwan ay naglakas loob na akong magsabi ng aking nararamdaman kay Rachel. Naging tapat ako sa aking intensyon para sa kanya. Pero si Rachel, ang babaeng hindi lang dapat suyuin, kundi dapat antayin. Kaya nang sabihin ni Rachel na pumunta ako sa kanilang bahay, ay kabadong-kabado ako. Pero gusto ko siya at itong aking nararamdaman ay tila sasabog na sa aking dibdib. Kaya naman lakas loob akong nagpunta sa kanila. Tinanggap ako nila kuya pero may isang kondisyon ang tatay ni Rachel sa akin. Papayag lang siya at maaari ko pong pakasalan si Rachel matapos pa ang 7 taon. Sabay nung una ay nag-iisip akong mabuti. Imagine, 7 taon pa ang aking hihintayin. Ang daming posibleng mangyari noon. Posibleng sa mga darating na panahon ay maaaring hindi ko na siya gusto o magkagusto sa iba si Rachel. Inisip kong mabuti kuya. Pumikit ako at inisip na may kasamang iba si Rachel. Abay nasakta naman ako kaya nagdesisyon ako na willing akong maghintay. Gaya ng sinabi sa akin ng kanyang tatay. Kahit gaano katagal. Hindi madali kuya lalo na ang mga unang taon ng paghihintay. Gusto ko siyang matawag na sa akin pero hindi naman pwede. 3 taon ay gusto ko na siyang yakapin pero hindi pa pwede. Talagang naging mas mahirap ang mga sumunod pang taon. Sabik na ako kuya. Minsan ay kinaiinipan ko na tila may kakulangan na akong nararamdaman. Pero mas nangibabaw ang pag-ibig ko kay Rachel. At sa 7 taon, habang sa tagal ng panahon ng aking paghihintay, kuya, heto na. Hinalikan ako ni Rachel sa labi. Madiin, may pagsamo. May pagmamahal, may respeto. Sinabi niya sa akin na maaari na niya akong pakasalan. Salamat daw sa mahabang panahon ng paghihintay, pagtitiis at pagtitiyaga. She is definitely worth the wait. Kaya naman ang taong iyon, kuya, ay nagpakasal kami. Bumukod na rin at nagkaroon ng sariling pamilya. Sobra-sobra po ang saya ko kuya. Tunay ngang mas masarap ang pag-ibig na inintay, ipinanalangin at pinagtibay ng panahon. Salamat Kuya Larry. Magandang hapon pong muli. Lubos na nagmamahal, Jacob ng Taytay.